Isa na naman pong mapagpalang araw sa ating lahat at ako po ulit si Gabriel Santiago from Batch 3 at nais ko pong ulit i-share sa inyo ang aking daily devotion for today na ang pating topic po ngayon for November 6, ano ang permissive will ng Diyos. Ang ating main concept po ngayon is about will of God. Part 1. At ang ating Bible verse is nagmumula sa Genesis chapter 50 verse 20 na sinasabi po dito, "You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives." So alam niyo po, mga kapatid, sa buhay natin, madalas nating tinatanong, bakit kaya pinayagan ng Diyos na mangyari ito? Minsan may mga sitwasyon na hindi natin maintindihan. Heartbreak, problema sa pamilya, o kabiguan sa school, o mga pagkakataon na parang unfair ang mundo. Pero dito pumapasok ang tinatawag nating permissive will ng Diyos. Ang permissive will ay yung desisyon ng Diyos na payagan ng ilang bagay na mangyari kahit hindi niya ito aprobado moralmente. Pinapayagan niya ang mga maling desisyon, kasalanan at masasamang pangyayari, pero hindi dahil gusto niya ito, kundi dahil kaya niyang gamitin ang mga ito para sa mas malaking kabutihan at katuparan ng kanyang mga layunin. Kaya nga sabi sa Genesis chapter 50 verse 20, si Joseph ay pinagtaksilan ng mga kapatid niya. Ibinenta bilang alipin at pinagdaanan ang matinding pagsubok. Pero sa huli ginamit ng Diyos ang lahat ng iyon para iligtas hindi lang siya kundi pati ang buong Israel. And God respects human free will. Ibig sabihin, pinapahintulutan niya tayong pumili, hindi tayo ginagawang robot ng Diyos. May kalayaan tayong gumawa ng desisyon. Pero sa likod ng kalayaan na yan, gusto niya tayong matutong magtiwala at sumunod pa rin sa kanyang mga plano. And God does not approve but only allows evil. Hindi ibig sabihin na pinayagan ng Diyos ang isang bagay ay gusto niya ito. Hindi niya kailanman gusto ang kasalanan o kasamaan, pero minsan pinapayagan niya ito dahil may mas malalim siyang dahilan. Maaaring para magturo sa atin ng leksyon, palakasin ang ating pananampalataya, o ipakita kung gaano kalaki ang kanyang kabutihan sa gitna ng kasamaan. And lastly, God cannot be blamed for evil and suffering. Kapag may nangyayaring hindi maganda, hindi natin dapat sisihin sa Diyos. Sa halip, alalahanin natin na kahit sa gitna ng sakit at problema, kumikilos pa rin siya. At hanggang dito lamang po ang aking daily devotion for today at salamat po sa inyong pakikinig.